Add lang ako. Actually, to give credit to Viva naman, no? Pag tumaya naman ng Viva, bongga, nasa ibang level ka na. So, kung hindi nyo po matatanong, may ginawa po kaming kanta dati ni Kim Molina. A long time ago, Kimberly pa yung ginagamit niyang name, no? Nanalo na siya ng Wicopa, so alam na natin na magaling siya. Pero ang tagal-tagal bago siya nabigyan ng break. Kinailangan na pumatok muna siya sa Rock of Ages bago magkaroon ng steam yung pangalan niya, magkaroon ng currency yung pangalan niya. Pero nung tumaya naman ng Viva, bongga naman. So, yun naman ang ma-attribute mo dun sa management ng Viva. Kasi kapag tumaya naman sila, all-in naman sila. So, yun po yung... Kaya sana, we're hoping na sa tulong po ninyo ay makita po ng ibang mga mamamayan kung gaano kahusay po nitong dalawang to. Dahil it's only then that giants like Viva would be able to have the courage to really bank on these people, on these actresses. So yan, to give credit naman to Viva. Kasi naalala ko, may napakalaking break din po ni Mayton, yun ang Miracle. Oh, Miracle in Cell number 7. Isang daang tula din. Nandun siya. Yan, marami din. So yun, di ba? And recently, nagkaroon ka ng pandemic nga. Nasa poster ka pa nga yung series sa TV5 na mga nakakatakot parang. Horror series po. Kami po yung batch ng Viva no na willing mag-taping kahit pandemic. Kasi kagat po ng dilim. Kasi may roster po, di ba? Ang dami, takot na takot magtrabaho. No? Ako, sabi ko, game. Kaya, yun po. Ikaw. Yeah, ano po ulit yung tanong? Naiinip. Yeah. Opo. Pag po, ako po, kasi parang, pag pinag-uusapan po yung karera, yung career, iba po talaga yung emotion ko. Kaya sabi ko si Mayton mo na mauna kasi parang kakompose ko muna yung sarili ko. Pag po career talaga, medyo parang po kasi si Jean Kylie, kapag wala po yung career na to, hindi ko po ma-define yung sarili ko. Yun po. Kaya ngayon po, syempre may plan B tayo. Nagtuturo po talaga ako sa Letran. Ayan, nagtuturo ako as a professor. May education units po ako, ganyan. Graduate. Mass communication po, English and performing arts po. Ayan po ang tinuturo. Namatay. So, may plan B na po tayo, pero yung heart ko po nandito sa entertainment. I wanna perform, I wanna sing, I wanna act, do hosting. Ayan po. Sobrang mabigat po yung karera na, kasi bata pa lang po ako nag-start na ako ng mag-try. So ngayon po, nung nakapasok ako ng Viva, medyo mabilis po yun eh. So akala ko yun na siya. Pagpasok ko, member na po ako ng Pop Girls agad. Meron na pong Pop Girls before, yung kailan Nadine, pero pang-apat na batch na po ako noon. So pagpasok ko, Pop Girls na po agad yung napasukan ko. So medyo established na sila. Naging pusa, saling pusa, parang gano'n. Saling pusa in a way, parang gano'n. Kasi bago lang po talaga ako. Tapos, nung nag-pandemic po, wala pong, kasi nabigyan na rin po ako ng acting with usually po best friend na roles. Opo. Parang, ayan po, yung kay Ella, yung Not So Fake Love Story. Akala ko po tuloy-tuloy na talaga siya. Tapos, nag-pandemic po, walang trabaho po talaga. Walang trabaho. Pero nagkagat ng dilim din. Yung kami pong yung mga gusto magtrabaho ng pandemic. Mga sabik magtrabaho po ng pandemic. Tapos, hosting came in with Viva. I'm hosting before Viva, but now po na they gave me an opportunity. Medyo nandun po ako napunta. Kaya medyo naiinip po ako with when it comes to the music side and the acting side. Kaya very thankful po kay Direk kasi siya po yung nagbigay ng parang ting, may gano'n. May gano'n po siyang, diba? Basta may gano'n. May gano'n po siya, ay yes, makaka-acting ako ulit.
Question lang. Kumusta naman yung banding Pero mo? Jean, sorry. Pero Jean, ano yung advantage? Kasi parang you cannot deny the fact na yung hosting give you a much more exposure, di ba? So ano yung advantage nun sa'yo? Sobrang advantage po kasi nami-meet po kayo. Totoo. Ay, ayan. Opo, kasi parang paano mo makikilala yung mga press people kung hindi ka naman visible. So, isa pong way yung, kaya sobrang happy ko po na parang, ay, tatandaan nila yung pangalan ko. Kasi yung iba po nahihirapan, Jean Kais, yung, anong pangalan mo uli? Ganun po talaga eh. Kaya minsan sinasabi ko po, JK na lang po. JK na lang. Pero yun po, mas nakilala ko po yung media people. Tapos pag nag-host ka sa mga big stars, nakikilala mo din po sila. Na parang dati pangarap mo lang makasama sila. Ngayon po, I'm hosting for them. And I'm hoping na in the future, makatrabaho ko naman po sila in a different field. Siguro po acting or performance. Yun po. Any senior actors natin na idolize nyo or may starstruck kayo pag nakikita? Sobra po, kay Ate Sara po talaga. First time ko pong mag-host for her. Parang nakaganyan po ako, tumadaan lang siya. Tapos siya po yung unang bumabati. Kaya po parang, kung lalaki po ako, na in love na ako kay Sarah G. Totoo po. Siya po talaga yung tuwing pupunta siya, hindi pwedeng hindi ako magpa-picture. Ganun po talaga. Parang hindi pwedeng hindi ako magpa-picture kay Ate Sara. Siya po yung parang kasi syempre po, kumakanta siya, sumasayaw siya, uma-acting siya. Nag-host na rin po siya for a singing competition before. Kaya parang siya po talaga yung nasa top ng mind ko na parang, ay, nakakatuwa naman si Ate Sara. Inspiration. Siya po yung inspiration. Actually, sabi ng isang colleague ko, si Eugene Ansis, dating speed president, kung gagawa daw siya ng pelikula, gusto niyang maging leading, ikaw. Kasi, Wow! Sino to? Si Sir Eugene Eugene. Ansis. Dating president ng Speed. Oh, sana matuloy na yun. Ay, sana po matuloy. People's Journal po, di ba? Sir Eugene. So, ikaw, Mike, Ako, nasa starstruck kay talaga, Ate Marian Rivera. Kasi si Mommy, sobrang close niya kay Ate Marian. So pag nakikita ko kasi si Mama kasi gumawa nun eh. So, nung nasa Party Pilipinas ako, nakikita ko kung gano'n siya ka-genuine kay Mom. Na natutuwa ako na parang, it touches my heart kasi nanay ko yun eh. Tapos ang ganda-ganda niya. Tapos kahit walang make-up, magaling na artista, sumasayaw. Ang gwapo pa ni Kuya Dong. Parang, perfect. diba? So, siya yung... bawal mo sabihin yun. Ay, Kuya Dong no. May Kuya kuya, Dong, may tsaka kuya. si ate yan. Attracted ka kay Tim, no? Kuya-kuyahan ko po si Kuya Dong. Kuya ko talaga yan. Tsaka pareha sila ng Ayusin kuya mo ko. sagot mo. Pareha sila ng kuya, ng kapatid ko na dancer. Di ba abstract si Kuya Dong? Si Kuya Miggy nag-UMD. So, familiar na rin ako sa kanila lahat. Pero si Ate Marian yung, tsaka dati naalala ko may pinaghahandaan siyang magazine cover na nagpapayat talaga siya yung transition ng katawan niya. Ang bilis, but super toned, super beautiful. So, yeah. I have question for the three. Going back to the film. Kasi di ba, Hong Kong is a common destination ng mga Pilipino. May mga new discoveries pa ba kayo na nung nag-shoot kayo na, ay, may ganito pala sa Hong Kong? First time mo, di ba? First time mo ba? Yung Second last time? ko kasi 19 years old eh. So parang ang dami na nagbago po. Ano direct yung harbor? Victoria Harbor. Victoria Yeah. Peak. Yan, kung saan yun. Yeah, this Tapos one. may Victoria Peak pa. Na Victoria Harbor. kasi din tayo. mas maganda siya actually pag gabi. Kasi ilang beses namin dinadaanan yan eh. So, well, of course, since ang tagal ko nang hindi nagpunta, everything seemed new to me. Tapos, pero feeling ko, ang special dito, na-expose kami sa mga kapwa OFWs. Kasi part sila ng pelikula namin. So, syempre, hindi naman na surprising yung ang ganda ng Hong Kong, di ba? But seeing a lot of Filipinos, more than the locals there,
makes it more special kasi nakausap namin, nakahalubilo namin. Yung iba galing pang trabaho, yung iba nag-off, yung iba. And mafe-feel mo na they appreciate you being there kasi hindi naman po nila kami kilalang kilala. Pero yung hawakan nila kami na, ang ganda mo pa picture, parang ang sarap ng feeling. Na pumunta lang naman kami doon para mag-shoot, pero ang saya-saya nila. So, may nagbigay pa nga sa akin ng mani. Tapos direct nalaman ko, bawal pala yung mani sa set, kaya tayo nag-away. Kasi pag may mani daw, natuwa kasi siya sa akin, nagtitinda siya. Opo, nagtitinda siya, may dala siyang ganun. Sabi niya, gusto mo ng ganyan? Sabi ko, ano po yung paninda niyo? May mga pa siya. Nilagyan niya ako ng mani sa bag. Pagtingin ko, nung umuwi kami, patay. May mani. Hindi naman siguro. Sige, hindi naman siguro. Kasi kaya tayo nag-away kasi ayaw mo nga ipakita yung hindi yung mali ha. Hindi yung mali ha. Joke lang. Napatawa ko lang kayo. Ay, may kwento din ako kasi nagsishooting kami tapos tinanong yung parang nadala mo ata sa discussion na parang OFW, yung mga OFW. Nakita namin yung plight ng OFW. Sila nakita. Ako, madalas ko naman nakikita yung OFW kasi ang dami ko ng mga kaibigan kaya madali ko silang nasama sa pelikula. May ipapakita namin doon sa pelikula din kung ano yung mga hirap na dinadanas ng OFW. Parang sa Hello, Love, Goodbye din. Nakakatuwa tong isang kwento dahil meron kang bilhin knock-off na parke ng isang gabi. Nakita nyo doon sa trailer na kailangan nilang matulog kasi wala silang matulugan nawala yung bagahe nila, wala yung wallet nila, wala silang hotel. So doon sila natulog sa isang parke. Tapos doon sa katabing, malaki kasi yung parke, makikita mo, may mga OFWs na literal na natutulog doon sa parke. So, yun, nakakalungkot lang din kasi syempre yung mga Pilipino na pag-iiwanan dito ng mga OFW, panayang hingi doon sa mga taong nasa abroad na kumakayod bilang OFW. Akala nila madali yung buhay ng OFW. Hindi nila alam naghihirap doon. Pero syempre, isang payo din siguro sa mga OFW din kasi napapansin ko din. Meron din mga nare-retrench or mga nawawalan ng trabaho sa ibang bansa. Minsan nagugutom na sila. Kahapon may nakita ko sa news na nagugutom na sila sa ibang bansa, sa New Zealand. Sabihin na natin sa New Zealand. Nagugutom na sila, wala na silang makain, nangingisda na lang sila. Tapos, pag tinanong mo kung gusto nilang magpa-repatriate o umuwi na dito kasi tutulungan naman sila ng gobyerno, ayaw. So, yun din isang parang pinapamulat din namin mga Pilipino na mahalin din natin sana ang Pilipinas. Kasi syempre tayo ang parang miski dito sa pelikula, di ba? Minsan yung mga tao, big time yung pelikula ninyo, nag-shoot kayo sa Hong Kong. Hindi big time pag dito sa Pilipinas. Ganun ba yun? Parang mas mahal pa natin minsan yung Kaya hindi natin maialis yan, di ba? Kaya nga nag-OFW yung mga tao kasi pag nag-abroad ka, you've made it. Parang ganun sa atin